Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Nandito na tayo ngayon sa last round battle ni Meow Meow. Dito pa rin sa kanyang World Junior Chess Championship journey. Ang nakaharap niya sa last round ay taga-Russia na si Woman FIDE Master Galina Mikeva. Meron pa bang sugat ang penultimate round experience ni Meow Meow? O nakarelax na siya at focus pa rin siyang manalo dito sa last round? Yan ang aalamin natin. Sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang kanilang standing. Ang ginawa ni Mikeva, nag-E4, C5 si Meow Meow, Sicilian, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Rosolimo, nag-G6, Neshmetdinov variation ang ginamit ni Meow Meow, Castle, Bishop G7, Rook E1, nag-E5. Ayan, para makontrol kagad ang D4, walang break D4, Knight C3, yun nga lang ang drawback. Syempre, binigay pa rin sa puti ang D5 square, Knight GE7, A3, interesting line by Mikeva. Mukhang magbi-B4 mamaya. Nag-castle, Bishop C4 para makontrol talaga ang D5, nag-D6 para bigyan na ng development ang Bishop, nag-D3, ganun din naman sa dark square Bishop, nag-H6, ayan, para walang Bishop G5 mamaya, o kaya Knight G5, nag-Rook B1, ayan, mag-B4, A6, para mag-B5, nag-B4, at dyan na nga nawala sa pagka-bookline dahil sa mga nagdaang laban, ang ginawa na dito ay H3. Simpleng protection lang sa, siguro iniiwasan yung pin, ano? Pero tingin ko mas logical yung B4 kasi may pressure kaagad sa queenside eh. At nag-B5, sinabayan, Bishop D5, kinapture, takes, capture ulit, takes, Knight E7 para ma-neutralize ang strong knight pero lalong pinalakas ang knight sa gitna. Takes, takes, F5, ayan talaga yan. Yan talaga ang buhay ng black dyan pagka ganyang structure mga kamatyas. Kailangan mag-F5 para makapag-produce ng pressure sa king side. Rook B3, abang-abang lang din pag kinapture, takes, at least yung tore makakatulong sa third rank. At nag-G5, tuloy pa rin si Meow Meow sa pagbigay ng pressure. Nag-Bishop B2, capture, capture, G4, Knight D2, at nag-Rook A7. Ayun, pupunta sa F7, aatakihin ng F2. Knight F1, Rook A F7, ayan na nga. At nag-Rook E2, depensa, nag-A5. Ayan, medyo ginugulo ni Meow Meow. Meron siyang pamressure sa king side, meron din namang panggulo sa queen side. Kinapture, takes, Queen D2, Queen to Queen, Queen B6, ayan, para extra pressure pa rin. Queen E3, ayaw na ni Mikeva. Yang queen na yan. Queen D8, bumalik, mukhang lilipat dito sa H4 at nag-Rook C2. Ayan, dito may tanong tayo. Bakit hindi kinapture ang libreng pawn sa B5? Meron kasing tuhog ng Bishop A6. May tuhog eh. Okay? Kaya hindi pwedeng capturein. Nag-Rook C2 lang. Bishop F6 para mabigyang buhay ang Bishop na barado kasi ng E5 eh. Magbi-Bishop G5, pang-atake sa Queen. Bishop A3. Bishop H4, ayun, para pressure. Pero minarkahan ng computer engine ng bad move mga kamatyas. Dapat daw ang tira, sundin pa rin ang Bishop G5. Tapos continuation, magku-Queen E1 and Queen B6. Diin ulit sa F2. Yan ang gusto dito ng computer engine. Pero nag-Bishop H4, Queen takes H6. Blunderatious naman ang binigay na grado ni Stockfish. Dapat daw ang tira, Rook B, B2. Tiyaga lang na depensahan ang F2. Kung minsan kailangan talaga magtiis muna, no? Wag ura-urada na kagaya ng ganyan, reckless, oh. Nag-B4, okay? Itong B4, ayun. Na-miss dito ni Meow Meow ang excellent move naman ng computer engine. Bishop takes, tapos kakapturin, takes, ipapatabla. May tabla. Yan na lang talaga gusto dito ni Stockfish. Pero ayaw ng bata. Gusto niya laban eh. Nag-B4. Bishop takes B4. Bishop D7. Ayaw talaga ng tabla. Gigil talaga lagi ang batang to. Brand X ang pinili. Dapat daw ang tira, eto pa rin. Ayaw niya talagang tanggapin ang tabla, mga kamatyas. Masama loob niya sa tabla.
Ayaw niya. Gusto niya talaga bakbakan. Bishop D7, ang nakikita kong threat niya dito ay tutuhugin ng dalawang tore. Rook B, B2, umilag ang isa. Extra support na rin sa F2. Bishop A4. Queen G6 check. King H8. Queen H6 check. King G8. Pero bakit hindi iharang ito? Magku-queen takes D6. Okay, naka-threat pa rin kasi. Naka-threat pa rin eh. Kaya King G8, Queen G6, nag-rook D2. Ayan, na-realize naman dito ni Mikiva na, teka muna, mukhang ako yata lamang dito. Ba't ako nakikipagtabla? Tanggap na ni Meow Meow, no? Tinanggap na niya bandang huli, pero iniba ni Mikiva. Ibig sabihin, ayaw niya ng tabla na. Kinapture! Ayun lang. Bakit sinacrifice ni Meow Meow? Takes? Ano laman? Takes? Queen H5 check? King G7? Okay. Gets ko na mga kamatyas. Kasi dito kung kakapturein ito, takes, may Queen B6 check, kuha yung bishop. Gets ko na, no? Pero, chumik muna eh. King G7, ayun, may laro. May sayaw pala ng ganon. King H7, check. Naku, sakit. Nahagip ang tore ng malinis na buong buo. Ayun, oh, hagip ang tore. Nasayawan ng queen. Ubus. One piece down. Maliwanag si Meow Meow. Sakit naman ang pilit niya. Dito kasi pag kinapture, queen na. Wala nang check. Meron palang sayaw timing na ganun. Rook F4, Bishop D2, aray, ang sakit, buong-buong isang pyesa. Masakit. Tinamaan si Meow Meow. Kakapilit, no? Ayaw niya talaga ng tabla. Grabing bata ito. Ayaw ng tabla. Sa bagay, talagang aayawan eh. 1955 lang ang rating, mga kamatyas. Tapos WFM, WIM siya, tapos mas mataas ang rating, no? Kaso tinamaan siya. Malakas din tong FIDE Master na ito. Hindi biro. Ayun, mamamatsyas. Kaya ni-resign na. Kasi pag nag-King H4, matchas pawn pa. Sakit ng pagkatalo ni Meow Meow sa last round pala. Last 2 rounds natalo siya, mga kamatyas. So, kailangan pa niyang i-work out ang kanyang psychological side, no? Dapat ma-establish niya yung nerve control niya. Kasi parang medyo siguro apektado pa siya nung penultimate round niya, yung huling laban niya, na winning siya, no? Sayang. Grabe, ganda na ng showing eh. Okay, ito ang kanilang standing, mga kamatyas. Hindi bale, bata pa naman, 13 years old lang. Ang nag-champion ay mula sa Argentina, Francisco Guecamburu Candela. Yan, mahaba ang pangalan eh. 2345 din ang rating, mataas din pala. Ayan, so WGM siya. WGM na pala siya eh. So, ibig sabihin, wala nang i-award sa kanyang WGM title. Pero at least, di ba, nakuha niya ang World Junior Champion at si Meow Meow ay pasok pa rin naman sa 10. Pang number 9 siya. Not bad. Not bad. Okay, sino ba yung nag-champion na yan? Ito po ang picture niyan. Ayan. Dalagan-dalaga. Taga Argentina. Okay, so yan po para at least may idea kayo. Hindi natin napasadahan ang game niyan eh. Mukhang galing yata sa ilalim eh. Tapos biglang humarurot eh. Di siya nag-World Junior Champion. Maraming salamat po sa inyong matyagang panonood ulit. Sana po na-update kayo, na-inform. At sa mga gusto mag-avail ng Kamatyas merchandise natin, ang link ay nasa comment section below lang. Click nyo lang para makapamili kayo at papadala po namin sa inyo door to door. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.